Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong balita kahapon ay yung International Criminal Court ay nag-issue ng arrest warrant laban kay Bato de la Rosa. Okay, exciting to guys kasi ah, dito malalaman natin yung hiling ni Bato de la Rosa sa kanyang panaginip kung saan sinabi niya na ah, makakasama niya na daw si Tatay Digong. Kaya bring him stone sa dahig. Okay, so guys, so itong balita actually nangyari nung May 9, okay, Sabado ng umaga. Ay yung may mga news organization dito sa ating bansa ay nagpalabas ng ganitong impormasyon na meron daw silang nakuhang info or source galing sa Interpol na na-receive na ng Interpol yung arrest warrant at yung representative nila ay papunta na dito, o hindi papunta, nasa bansa na natin, okay. At, again guys, bakit merong arrest warrant itong si Bato de la Rosa? I think alam niyo naman, pero for the sake na malaman ng mga, kababayan natin, sa mga nanonood nitong video na ito, eh, meron siyang kasong crimes against humanity at, itong si Bato ay co-perpetrator. Kasama siya sa mga nagplano at nag-implement nitong drug war ni Digong na pekeng drug war, okey? So, 'yan pag-usapan natin guys and, ipapakita ko sa inyo yung mga dating sinabi ni Bato na napakatapang, napakatikas at, kitang-kita mo talaga na hindi siya natatakot sa ICC, okay. At kinalaban niya pa si ano, si, former Senator Sonny Trillanes, okay. Now, let's, go back a little bit kung ano yung reason ng investigation laban sa kanya at yung siyempre yung including ng arrest warrant, okay. So, let's do a quick summary. Punta tayo sa another tab at, puwede niyo 'tong i-Google, pero dito sa atin. So, reasons for investigation, yung ICC ay, naka-interest sa kay Bato kasi tied siya sa role noong PNP chief siya 2016 to 2018. So, these are the key reasons. Ang mga reasons daw is crimes against humanity, 'yan. Is facing allegations of crimes against humanity, specifically murder committed during the nationwide anti-drug campaign. Siya yung PNP chief, di ba? Next, co-perpetrator status. So in February 2026, ang ICC prosecutor in-identify siya and several perpetrators who allegedly share a common plan with Rodrigo Duterte to neutralize suspected criminals. Sa term ng mga law enforcement daw, ang neutralize means ang alam niyo na. Okay. At, hindi lang po si Bato, kasama 'to si Bongo, si Albayalde, at iba pang mga generals, okay. DDS allegations. The prosecution documented allege that during Duterte's time as our city mayor, but De La Rosa and other official used the Davao Death Squad to carry out extrajudicial killings. Inamin mismo ni Dugong, kung naalala niyo po, inamin niya mismo na si Bato at yung mga sa harapan niya nung inimbitahan sila doon sa Blue Ribbon Committee, okey, nung, nandun pa si ano, si Coco Pimentel na, "Yan si Bato, ano yan, ah, dead squad yan." Tapos ano, tinanggi niya pa yun siyempre, okey? So yan, yan ang the reasons, okey, na kasama itong si Bato at siya ang siguro ang second, okey? So far, yung current situation natin as of,
May 10, okey? Mapapanood niyo po ito, May 10, Sunday. So, ayon sa ombudsman, yung claim na today they have the good authority pero wala pa pong official sabi nila. At, ayon sa ICC, okey, wala pong public arrest warrant na nag-i-exist. So, nag-decline sila, okey? At yung gobyerno po, eh, nagpe-prepare na. Yun ang sinabi ni ano, ni John Vic Remulla na they will form 10,000 strong team to nab De La Rosa in case ICC issue a order. Wow, ang dami ba? Okey, 10,000 na katao. But kung natatandaan niyo sa time ni Digong, I think there's only a handful of maybe, I don't know, hindi naman 10,000 yung kailangan dun, eh, okey? At, pero imagine niyo, saan kaya si Bato ngayon? Kasi nagtatago na siya, eh, 'di ba? Ever since na na sinabi ni Boying Rimulya na meron ng warrant of arrest na nakita na niya, last year, November, guys, natatandaan ko 'yun. Ang nangyari, eh, nagtago itong si Bato de la Rosa, 'di ba? At, ilang absent na ba? 31. Siya po yung honor roll, yung champion sa absent sa Senado. Imagine niyo, wala pa ngang warrant of arrest, umabsent ka na ng katagal-tagal. Well, sabagay siguro kailangan niya ng maraming oras sa kanyang pamilya kasi malapit na siyang kunin ng ICC, oh, 'di ba? So far wala pa pong, official sa publiko, okey? Pero meron dong catch, eh, okey? So bago tayo, pumunta, tanong ko lang sa inyo, 'pag sinabi ba ng ICC, okey, sabi nila kasi nag-reply sila agad, eh, na no public arrest warrants have been issued in relation to the situation in the Philippines. Ano po sa tingin niyo yung sinabi ditong public arrest? Pero, ayon mismo sa mga news organization, galing sa Interpol na merong warrant of arrest. Do you think merong warrant of arrest o walang warrant of arrest, guys? Kasi yung keyword na public is for public consumption. Pero 'pag lalakawin mo yung pag-iisip mo, there's no public, arrest warrant para sa publiko, pero I think merong private, sikreto. Kaya nga nabulaga si Digong noong March, 'di ba? Pumunta siya ng Hong Kong, nakipagkita siya kasi I think yun na yung time na meron silang, um, intel siguro na merong warrant of arrest itong si Digong, okey? At, ayon daw sa kanila, meron daw private jet na ginamit. Eh, parang ang ginawa nila ililihis daw yung pagpunta ni Digong sa Davao City, kaso tumuntong siya doon sa NAIA. Kaya doon siya nakuha ng, pulis natin, especially ni General Torre, okey? Para sa'kin, I think meron talagang, arrest warrant. Yung sa ICC na sinasabi na no public arrest, definitely because hindi pa siya, kailangan ilahad sa publiko. Pero definitely merong, ah, valid na arrest warrant na natanggap ng gobyerno natin. Kaya kung sasabihin mo dito, ayon sa mga ano netizens, no public arrest warrant pero merong private arrest warrant. Yeah, it's a trap. Last time they say no arrest warrant. Naku, nakakulong na sa dahig. Yeah, 'yan na nga, 'di ba? Oh, at sa pagkakatanda ko, guys, sinabi ni John Vic, by the way, na, alam nila kung nasaan si Bato.
So, anytime soon, 'di ba? Makikita natin, kung nasaan itong napakatapang nating, ah, Senator Bato de la Rosa. At speaking of, ah, napakatapang, ito, balikan natin yung mga sinabi niya, okey? Let's go back sa YouTube. Ito, share natin. Ito yung ah, grabe dito yung lumabas na talaga yung tapang ni Bato, okey? Ulit. Ulit. Ito. Yeah, yan. Yan, "Make my day," 'di ba? Wait, hindi ko na-capture yan, eh. Oh, siguro guys ang pinaka-exciting na part sa tayo na maaresto si Bato, tapos nandun si ano, Senator Trillanes, 'no? Exciting yun, 'di ba? Okey, ito pa, share natin another tab. Yan galing sa News 5, sige play natin, kasi bring it on sabi niya dito. Oo. Nagdadahilan pa daw na itong si Trump, well, in fact, guys, busy si Trump ngayon sa Israel, sa Iran, 'di ba? So yun na yun, guys. So, ano sa tingin niyo, anytime soon kasi, if I remember, May 11 po, itong, House of Representative magvo-vote sa plenary para sa impeachment ni Sarah kung i-impeach nila. At meron daw ugong-ugong na kudeta sa Senado. So papalitan daw si Tito Soto kasi yung plano ng mga DDS, i-remove siya para hindi mag-convene yung Senado bilang impeachment court. Kaso ang problema, itong si Bato. Kung wala si Bato, hindi mangyayari yun, 'di ba? At, puwede siyang bantayan yung PNP kung papasok siya sa Senado at si Bato pumasok do'n at yung PNP nakahanda na, patay. Kuhang-kuha siya sa Senado. Okay, so guys, thank you po sa mga nanonood at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. And, if may komento po kayo, please, yes, paki-comment po. See you sa susunod na video. Salamat.